Nagsimula ang kwento ng manganak ang isang babae ng kambal. Sinabi ng matandang nagpapaanak sa kanya na kailangan niyang maghintay hanggang madaling araw. Sinabi ng isang nurse sa matanda na nababaliw na ito, ngunit iginiit ng matanda na maghintay siya. Napakahalaga nito dahil ang mga batang ito ang uutusan ng mga demonyo. Pagkapanganak ng mga bata, hindi maiwasang malungkot ang kanilang ama. Kinwestiyon niya kung ano ang kanilang nagawa at sinabi na ipinanganak na ang mga batang naghahati sa gabi at araw. Pagkalipas ng 16 na taon, nanghuli ng ibon ang isa sa mga bata. Matapos mahuli ang kanyang biktima, napansin niya ang mga bakas na iniwan ng mga dragon. Umuuwi si Yuro kung saan siya sinalubong ng kaibigan niyang si Danji. Nais ni Danji na sana inanyayahan siya ni Yuro na sumama sa pangangaso at pinaalalahanan niya ito na walang tutulong sa kanya kung may mangyari sa kanya. Sinabi ni Yuro na huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan siya ng mga kaliwa at kanang tagapagbantay na nagbabantay sa nayon. Kilalang kilala si Yuro sa nayon at bumabati siya habang dumadaan. Sinigawan ng ina ni Danji si Danji dahil sa hindi pagtulong at sinabi niya na dapat ay mas maging masipag siya tulad ng kaibigan niyang si Yuro. Nagtataka si Yuro kung kumusta na ang kapatid niyang si Asa at sinabi ni Lola Yamaha na abala siya sa muling magtrabaho. Bumisita si Yuro kay Asa na kakaibang nasa likod ng mga rehas at binati niya ang kanyang kapatid na si Yuro. Tuwang-tuwa siya nang marinig na nakahuli ito ng pugo, ngunit nais ni Yuro na sana'y mas magandang biktima ang nahuli niya. Nag-aalala siya sa mga pananim dahil tagtuyot ang taon, at gusto niyang manghuli ng mas malalaking hayop. Kung magpapatuloy ito, hindi sila magkakaroon ng sapat na pagkain para sa taglamig. Kinatatakutan ni Asa na kailangan niyang umalis para maghanap ng trabaho tulad ng ibang matatanda, ngunit tiniyak ni Yuro sa kanya na hindi ito mangyayari. Kaya naman, nagsisikap siyang pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pangangaso. Kung matutupad niya ang tungkulin ng pangangaso ng mahalagang karne, hindi na niya kailangang bumaba para magtrabaho. Umaasa si Asa dahil ayaw niyang umalis ito tulad ng pag-alis ng kanilang mga magulang. Sinabihan siya ni Yuro na huwag mag-alala at nangako siyang mananatili sa nayong ito hanggat nandito siya. Wala nang makakapagpabago sa kanyang isip at poprotektahan niya ito magpakailanman. Tinawag si Yuro at sinabihang may dumating na isang nagngangalang Dera. Nagdala si Dera ng napakaraming paninda mula sa mga taong umalis sa nayon para magtrabaho. Mahirap ang mga panahon ngayon at may kumakalat na sakit. Dahil dito, sinabi ni Dera na sa araw na ito lamang, bibili siya ng halamang gamot sa mataas na presyo. Mahal ng lahat ng taga-nayon ng lalaking ito at nakikipagkasundo sila para bumili ng mga bagay-bagay. Dumating si Yuro at sinabi na wala siyang gusto kay Dera. Alam naman ni Dera ang totoo dahil kapag sinabi niyang wala siyang gusto, alam ni Dera na naghahanap siya ng libre. Mabait si Dera kaya binigyan niya si Yuro ng regalo. Pagkaalis ni Dera, sinabi ni Danji na sana makalis din siya sa nayon. Nagtataka si Yuro kung magandang ideya ba talaga yun at tinatanong niya kung ganoon ba talaga kaganda ang labas ng mundo. Itinuro ni Danji na ang mga taong umaalis para magtrabaho ay hindi na bumabalik. Ito ay nagpapatunay sa kanya na ang mundo sa ibaba ay talagang isang napakagandang lugar. Hindi sumasang-ayon si Yuro at sinabing maaari siyang manatili sa nayong ito habang buhay. Sabi ni Danji na maaari silang umalis at isama si Asa. Tumanggi si Yuro at sinabing magiging masamang impluwensya si Danji sa kanyang kapatid. Ipinaalala niya kay Danji na may napakahalagang trabaho si Asa na kailangang gawin. Itinuro ni Danji na hindi pa niya nakita si Asa at ipinaalala ni Yuro sa kanya na piling tao lamang sa nayon ang pinapayagang makita siya. Nagbiruan saglit ang dalawa ngunit natahimik sila nang makarinig ng kakaibang ingay. Nagpasya si Yuro na ito ay ang mga dragon at itinuro niya ang langit. Ito ang perpektong bakas ng gas ng dragon at iyon ang nagpapaliwanag nito. Itinuro ni Danji na hindi ito ang karaniwang tunog na naririnig nila at sa pagkakataong ito ay iba. Napakaingay nito at nagtataka siya kung nangangahulugan ito na malapit lang ito. Natatakot si Danji dahil wala pa silang nakitang dragon kailanman. Bigla, may ginawa ang isang misteryosong kamay at nalantad nito ang nayon. Niyanig ang lupa at kahit si Dara ay nararamdaman ito mula sa kinaroroonan niya. Pagkatapos ay nagulat sina Yuro at Danji nang makita nila na ang bagay sa langit ay mas malapit na. Mas marami pang kakaibang bagay ang lumitaw sa itaas ng nayon at nataranta ang lahat.
Hindi pa nila nakita ang mga ito dati at labis silang takot. Sa gubat, napatay ng isang grupo ng mga sundalo ang ilan sa mga taga-nayon. Nakatingin si Dara sa kalangitan at sa huli ay nabaril siya. Ang ilan sa mga taga-nayon ay humingi ng sagot kay Yamaha at sinabi niyang hindi ito maganda. Ang balakid sa paligid ng nayon ay nasira na at silang lahat ay nasa panganib. Hindi niya alam kung paano ito nangyari ngunit ang mga umaatake ay malamang na narito para kay Yuro. Kailangan nilang itago siya kahit anong mangyari kaya sinabi niya sa iba na dalhin siya. Dumating si Yuro sa pasukan ng nayon at kinilabutan si Danji nang makita na napakaraming tao ang nawalan ng buhay. Sinabihan ni Yuro si Danji na manatiling malapit at nagmadali silang umuwi. Nakasalubong nila ang ilang kakaibang tao na nagsabi na natagpuan na nila ang kanilang target nang makita nila si Yuro. Nagawa ni Yuro na matalo sila at nagtataka si Danji kung ano ang lumipad patungo sa kanila. Hindi rin alam ni Yuro ngunit masasabi niya na nakamamatay ito. Nagpatuloy sila sa pagtakbo at itinuro ni Danji na ang mga dragon ay malapit sa panlabas na bahagi. Nakakatakot sila at nagtataka si Yuro kung dragon nga ba talaga sila. Gustong hanapin ni Danji ang kanyang ina at ipinapalagay niya na pupunta si Yuro kay Asa. Gayunpaman, may sinimulan si Yuro at sinabi niya kay Danji na tumulong. Natuklasan nila ang isang lihim na lagusan at ipinaliwanag ni Yuro na ito ay isang shortcut. Pumasok sila sa lagusan at umaasa lang si Yuro na maayos ang kanyang kapatid. Sa nayon, may isang kakaibang babae na iniwan at magalang siyang bumati sa lahat. Nagulat ang mga taga-nayon at hindi nila alam ang gagawin. Ang misteryosong babae ay nagsabi lang ng salitang gobble at isa sa mga taga-nayon ay malubhang naapektuhan. Ito ay lubhang nakakatakot at ginamit ng babae ang kanyang misteryosong kakayahang gobble sa iba pa. Mga taga-nayon, sa kaunting galaw ng kamay niya ay pinaghihiwa-hiwalay niya sila. Nakakatakot ang tanawing yun at may batang babae na umiiyak at naghahanap sa kanyang ina. Sabi ng misteryosong babae na hindi siya nananakit ng mga bata at sandali siyang huminto para pabagsakin ang isa pang taga-nayon. Ang pangalan ng babae ay Gabi at iniulat niya na ligtas ang panlabas at gitnang bahagi. Nagawa na niya ang kanyang trabaho kaya maaari na nilang ipadala ang mga puwersa sa lupa. Nagulat si Gabi nang hindi tumugon ang mga puwersa sa lupa. Sa kagubatan ay nakita natin na ito ay dahil pinabagsak ni Dara ang mga sundalong sumubok umatake. Nagtataka lang si Dara kung ano ang gagawin niya tungkol sa sitwasyon at inilabas niya ang kanyang cellphone. Nasira ang harang kaya tinawagan niya ang isang nagngangalang Hana. Ipinaliwanag niya ang nangyayari at sinabi niya rito na kailangan nilang baguhin ang kanilang tagpuan. Mas marami pang alam si Dara kaysa sa ipinapakita dahil sinabi niyang sa tingin niya ay narito si Asa. Iginiya ng isang babae si Yamaha kung nasaan si Asa. Nakita niya si Asa na nakakulong sa isang espasyo at napagtanto niya ang nangyayari. Tinawag niya itong kasuklam-suklam at itinaas niya ang kanyang braso kay Asa. Lubos na natakot si Asa at ginamit ng babae ang kanyang misteryosong kapangyarihan. Sinira niya ang buong selda at tinapos niya ang buhay ni Asa. Dumating si Yura sa pinakamasamang sandali at siya'y lubhang nagulantang sa nasaksihan niyang nangyari sa kanyang kapatid. Tinawag niya si Asa ngunit ang babae ang sumagot. Binati niya ang kanyang kapatid at ipinahayag na siya'y narito upang sunduin siya. Hindi lang yun dahil inihayag niya na narito rin siya upang tanggalin ang lahat ng iba pa. Hindi maintindihan ni Yura ang sinasabi niya at sinabi niyang hindi siya ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang ipaghiganti ang kanyang tunay na kapatid at hinarap siya ng babae. Sa labas, natukoy ni Dara na ang mga umaatake ay nagpapanggap na mga rescue chopper ng bundok. Kumilos agad si Dara at hinarap niya ang ilang sundalo. Sabi niya kailangan niyang mag-ingat dahil hindi niya pwedeng hayaang sundan siya mula sa itaas habang tumatakas siya. Nakasalubong niya si Gabi at pinuri niya ito dahil sa nakakatakot nitong ngipin. Humanga si Gabi dahil kahit paano ay nakikita niya ito. Sinalakay ng kakaibang nilalang si Dara ngunit napatunayang mahirap itong talunin. Nagtaka si Gabi kung siya ba ang nagpahinto sa mga tropa sa lupa ngunit walang gana si Dara na sumagot ng tanong. Gumamit siya ng isang matalinong galaw para maghagis ng granada at nabigla niya si Gabi. Balik kay Yuro, humihingi ng paumanhin ang babae dahil balak lang niyang sirain ang pana nito. Nahulog mula sa bulsa nito si Jesta at ang Reg Along dala ni Yuro. Gamulong ito patungo kay Asa at may kakaibang nangyari sa dugo nito.
Ito ay nag-anyo bilang isang tao at hinawakan nito ang babae. Sinamantala ito ni Yamaha para sabihan si Dara na dalhin si Yuru at tumakas. Lumitaw si Dara mula sa kung saan at yun nga ang ginawa niya. Alam ni Yamaha na hindi siya magtatagal kaya sinabihan niya si Dara na magtago sa mundong nasa ilalim. Sinabi niya na hindi niya dapat hayaang mahanap nila si Yuru at sinabi naman ni Dara na hindi niya gagawin yon. Tinutulungan ni Danji ang kanyang ina at nakikita niyang kinuha si Yuru. Paglabas nila sa lagusan, ipinaliwanag ni Dara na bababa sila ng bundok. Nagulat siya nang makita niyang hirap na hirap si Yuru na intindihin ang nangyayari. Sinubukan siyang pukawin ni Dara mula sa pagkabigla ngunit huli na. Natagpuan na sila at nawalan sila ng pagkakataong makatakas. Tinututukan sila ng mga Mama Meryl at kung mahahanap sila ng halimaw, malalagot sila. Gayunpaman, hindi pa rin matanggap ni Yuru ang pagkawala ni Asa. Lubos siyang nahihirapan kaya sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nakita niya itong gumalaw ng kaunti bago sila umalis. Masama ang loob ni Yuru dahil iniwan din niya si Lola. Nagtataka siya kung sino ang babaeng yun dahil sinabi nitong tatapusin niya ang buhay ng lahat kahit wala naman silang ginawa. Walang oras si Dara para magpaliwanag kaya pinakita niya kay Yuru ang isang medalyon ng mga nilalang sa kaliwa at kanan na nagbabantay sa nayon. Sinasabi niya kay Yuru na gamitin ang kaliwa at kanan pero walang ideya si Yuru kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagpapaliwanag si Dara na may espasyo sa pagitan ng mga rebulto sa kaliwa at kanan at gusto niyang ilagay ni Yuru ang medalyon doon. Hindi pa rin naiintindihan ni Yuru kaya sinabi ni Dara sa kanya na isipin na lang itong regalo. Ang ating bayani ay nagmamadaling gawin ito ngunit nakita niya na ang butas ay barado ng kalat. Sinubukan niyang hukayin ito ngunit natagpuan siya ng mga sniper. May utos silang hulihin si Yuru habang ang iba ay kailangang puksain. Habang pinapuputukan siya, nagawa ni Yuru na ilagay ang medalyon sa tamang pwesto. Sina Jesta at Dara ay isinalampak ang mukha ni Yuru sa lupa, na naging sanhi ng matinding pagdurugo niya. Galit na galit si Yuru ngunit nakita natin na ang kanyang dugo ay tumama sa medalyon. Bago pa makapagpaputok ang mga sniper ng susunod na bala, ang kaliwa at kanang estatwa ay nagsimulang lumiwanag. Nabulag ang mga sniper ng isang matinding liwanag at ang kanilang sasakyan ay inatake. Nagulat si Yuru nang makita niyang may lumitaw na kakaibang nilalang at pinapalayo nila ang kalaban. Ang mga nilalang ay lubhang makapangyarihan at pinapabagsak nila ang mga sasakyan ng kalaban. Nakatakas sina Yuru at Dara at galit na galit si Gabi. Ang mga helicopter na yun ang sasakyan niya pauwi at magiging tunay na pahirap ang paglalakad pababa ng bundok. Pagkatapos ay naisip ni Gabi na tila may lumitaw. Nagtataka siya kung kaninong mga demonyo ang mga iyon at umaasa siyang mahina ang mga ito. Malapit doon, nakabangon sina Yuru at Dara mula sa pagbagsak. Isang paus na boses ang tumawag sa kaliwa at sinabi sa kanya na tila isang bata ang kanilang bagong amo. Ito ay nakaginhawa sa kanya dahil ibig sabihin nito na madali siyang kontrolin. Tutol si kanan at sinabi kay kaliwa na hindi mahalaga ang edad niya. Ano man ang mangyari, kailangan nilang sundin ang kanilang Panginoon. Walang kaalam-alam si Yuru kung sino ang mga taong ito, ngunit lubos na naiintindihan ni Dara at sinimulan niyang isa-isahin ang mga pangalang itinatawag sa kanila ng mga tao. Mga multo, mga espiritu, mga halimaw, mga anomalya, at mga pares. Walang iisang pangalan para sa kanila dahil iba-iba ang tawag ng bawat isa sa kanila. Lubos na natigilan si Yuru nang ibunyag ni Dara na ang mga ito ay mga demonyo ni Yuru. Isang pagbabalik tanaw sa nakaraan ang nagpapakita ng panahong ipinakita ng ama ni Yuru sa kanya ang nakatagong daanan. Ayon sa kanya, ipinagawa ng Panginoon ng lupain ang daanan noong ang nayon ay isa pang kastilyo. Kakaunti lamang ang nakakaalam nito, kaya sinabi ng ama ni Yuru sa kanya na huwag sabihin kahit kanino. Ang huling mensahe niya kay Yuru ay tandaan na ang kaliwa at kanan ay laging nakamasid sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, kinumpirma nila na nakamasid sila kay Yuru sa buong panahon. Hindi makapaniwala si Kana na ang maliit na taong ito ang kanilang bagong amo at kailangan sabihan siya ni kaliwa na tigilan na ang pangungulit sa kanya. Sinalubong sila ni Dara at alam na nila na si Dara ang tagapaglingkod na demonyo. Binabantayan din nila siya at sinabi nilang ibinaba nila ang higanteng mga ibon para sa kanila. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng mga ibon noon, kaya kailangang ipaliwanag ni Dara na ang mga ito ay sasakyan ng modernong mundo.
Sa kasamaang palad, walang oras para magkwentuhan dahil higit sa isa ang banta. Sabi ni Dara na kailangan niya ang tulong nila sa pagbaba ng bundok, ngunit itinuro ng mga demonyo na hindi siya ang kanilang amo. Ang kanilang amo ay si Yuro at sinusunod lang nila ang kanyang mga utos. Alam ito ni Dara, ngunit sinabi niya na walang oras para ipaliwanag ang lahat kay Yuro. Naubos na ng tuluyan ang oras ni Jester nang sila ay matagpuan ni Gabi. Nagtataka siya kung kanino ang mga demonyo at inaakala niyang kay Dara ang mga ito. Nagtataka si Yuro kung anong halimaw yon na maraming ngipin, ngunit lalo lang nitong ginagalit si Gabi. Sinabi niya rito na huwag maliitin ang katatagan ng demonyo niya at huwag itong tawaging halimaw. Napagtanto ni Gabi na ang binatang ito ay si Yuro, na nangangahulugang kapatid ito ni Asa. Ang pagkarinig sa pangalan ni Asa ay nagpagalit kay Yuro habang inaalala niya ang lahat ng kakilakilabot na nangyari sa kanyang nayon. Gusto ni Gabi na sumama si Yuro sa kanya, ngunit galit na siya ngayon. Hiningi niya ang malaman kung bahagi siya ng pag-atake at kinumpirma niya na oo. Sinabi ni Wright kay Yuro na bigyan lang sila ng utos at susundin nila anumang ipagawa niya. Hindi pa kailanman nanggagalaiti si Yuro sa galit, at sinabi niyang hindi niya sila uutusan ng anuman. Sila ang mga tagapagbantay na Diyos ng nayon kaya hindi niya maglakas loob na utusan sila. Pero, sinabi niya na mayroon siyang dalawang kahilingan. Una, sinabi niya sa kanila na hanapin ang sinumang nakaligtas at ilipat sila sa isang ligtas na lugar. Sinabi niya na si Gabi ang kanyang target kaya ang ikalawang kahilingan niya ay walang ibang hahawak sa kanya. Bukod doon, idineklara ni Yuro na maaari nilang gawin ang gusto nila. Masayang-masaya si Wright nang marinig ito dahil ang kanilang bagong amo ay hindi nakikialam. Balik sa nayon, iniwan ng babae si Yamaha. Sinasabi niya na hinding-hindi siya patatawarin at magbabayad siya sa kanyang ginawa. Sa kanyang paglabas, nilampasan niya si Danji at pinuprotektahan nito ang kanyang ina. Balik sa ating bida, sinabi ni Wright na naiintindihan niya ang kanyang trabaho. Hindi niya maaaring galawin si Gabi kaya nilagpasan lang niya ito. Sinabi niya na kukunin niya ang mga nakaligtas ngunit binalaan niya si Gabi na ang kanyang kabilang kalahati ay talagang mabilis uminit ang ulo. Pinatunayan niyang tama siya nang itinaboy ng kaliwa ang demonyo ni Gabi sa kabilang dako ng bukid. Sabi niya, sumusunod lang siya sa utos sa pamamagitan ng hindi paggalaw kay Gabi at ginagawa ang gusto niya. Yuro ang susunod na lalaban habang tinatamaan niya si Gabi ng isa sa kanyang pana. Naghanda siya ng isa pa ngunit ipinadala ng kanyang demonyo si Gabi sa ligtas na lugar. Hinabol siya ni Yuro at sumunod si Dara matapos kunin muna ang palawit. Sa pagbalik sa nayon, nilaibat ni Wright ang pinangyarihan ng trahedya at sinubukan niyang tanungin ang mga tao kung maayos lang sila. Nakita niya na may isang batang babae na buhay pa ngunit hindi siya nakikita nito. Nagpakita si Wright at sinabi niya sa batang babae na huwag mag-alala dahil hindi siya halimaw. Sinabi niya na dadalhin niya ito sa ligtas na lugar ngunit nawala ng malay ang batang babae sa sobrang takot. Dinala siya ni Wright sa isang lugar at nakita natin na nakahanap din siya ng iba pang nakaligtas. Sinabi niya na nasaktan ang loob niya dahil nahimati silang lahat pagkakita sa kanya. Napansin ni Wright na ang mga sumalakay ay walang awang tinrato ang mga matatanda ngunit hindi nila sinaktan ang mga bata. Noon din, lumitaw ang isa pang nakaligtas ngunit lumabas na ang babae pala ito. Inatake siya agad nito ngunit hindi basta-basta biruin si Wright. Sa isang dagandong, nagpakawala si Wright ng isang napakalakas na atake. Halos hindi ito kayang harangan ng babae at sinabi niya rito na mayroon siyang medyo mapanganib na kapangyarihan. Sinabi niya na lalabanan niya ito kung yun ang gusto nito ngunit abala siya sa pagsasakatuparan ng utos ng kanyang amo sa ngayon. Tumakbo lang siya palayo at may napansin si Wright sa amoy niya. Malapit doon, nakita natin na si Gabi ay nagkubli sa likod ng tarangkahan na isinara niya. Lubos siyang natatakot habang galit na sinubukang pumasok si Left. Si Left ay isang ganap na halimaw habang ginagamit niya ang buo niyang lakas upang piliting bumukas ang bibig ng halimaw. Pinipilit ni Gabi na panatilihin itong nakasara ngunit wala itong silbi. Napakamakapangyarihan ni Left at pilit niya itong binuksan. Sinamantala ni Yuro ang pagkakataong ito upang panin muli si Gabi ngunit dumating na rin sa wakas ang isa pang babae. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at isinara niya ng tuluyan ang tarangkahan. Tinawag siya ni Gabi na Asa ngunit nagulat sila nang maabyutan sila ni Yuro. Pilit niyang gustong malaman kung sino siya kaya muli niyang sinabi na siya ang kapatid niyang si Asa.
Tumanggi si Yuro na maniwala sa kanya at itinuro niyang masyado itong malaki para maging kapatid niya. Ipinaliwanag ni Asa na mas madaling makakuha ng nutrisyon sa mundo sa ibaba kaya mas malaki siya. Itinuro naman ni Yuro na hindi nakasimangot ang kapatid niya tulad niya kaya ipinaliwanag ni Asa na marami na siyang pinagdaanan. Sumali si Wright sa grupo at sinabi niyang amoy dugo ni Yuro ang dugo ng babaeng itim ang buhok. Hindi nagkakamali ang ilong niya at sigurado siyang magkapatid sila. Nahihirapan si Yuro na tanggapin ito kaya iniisip niya kung sino ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ipinaliwanag lang ni Asa na isa itong hindi tunay. 10 taon na ang nakalipas, dinala ng kanilang mga magulang ang tunay na Asa at tumakas mula sa nayon. Ikinatakot ni Yamaha at ng iba pa na nanaisin din ni Yuro na umalis. Kaya gumawa sila ng isang impostor para manatili siya rito ng habang buhay. Si Yuro ay isang mabait at mapagmahal na nakatatandang kapatid kaya alam nila na hindi siya aalis hanggat nasa nayon pa si Asa. Sabi niya ang Asa na kilala niya ay isang huwad at nagulat si Yuro. Sumingit si Dara at hiniling niya kay Asa na umatras. Galit na galit si Yuro dahil gusto niyang tapusin ang kanilang away. Kailangang paalalahanan siya ni Dara na pinupuntirya siya ng mga umaatake. Hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ni Asa at maaaring masira pa ang nayon kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban. Mayroon pa ring mga nakaligtas kaya pumayag si Yuro na umurong. Bilang kapalit, gusto niyang mangako sila na hindi na nila sasaktan ang sinumang taga-nayon. Hindi na niya sila aatakihin basta't umurong sila. Tinatanggap ni Asa ang kanyang mga kondisyon kaya lumakad sila sa magkahiwalay na daan. Sabi ni Gabi na dapat nilang habulin ang mga ito ngunit itinuro ni Asa na talagang sugatan siya. Ang pangunahing inaalala nila ay si Yuro at mukha naman siyang ligtas na ngayon. Sa wakas ay nakapag-relax na rin ng kaunti si Asa at nagsimulang umiyak. Puno ng luha ang kanyang mukha dahil sa wakas ay nakumpirma na niya na buhay pa ang kanyang kapatid. Bumalik ang hadlang sa paligid ng nayon kaya sinabi ni Gabi na dapat na silang bumaba ng bundok. Si Yama ang nagpanumbalik ng hadlang at nakita natin na nandoon ang isa pang Asa. Sa paanan ng bundok, nagtataka ang ilang modernong tao kung bakit may mga helicopter sa paligid. Maraming tao ang nawawala sa lugar na ito kaya iniisip nila kung may nagaganap na paghahanap. Nagbibiruan sila dahil may nakakatakot na kwento tungkol sa isang nawawalang nayon. May isang nayon sa lugar na hindi dapat may nayon, at minsan ay napapadpad ang mga naglalakad sa bundok sa ibang mundo. Noon din ay nakaramdam sila ng malakas na bugso ng hangin at nakita natin na ang mga bayani natin ito. Pababa sila ng bundok at napansin nilang hindi na nila makita ang nayon. Ibig sabihin, nakabalik na ang harang kaya nagtataka si Yuro kung hindi na siya makakabalik. Ipinaliwanag ni Dara na makakabalik siya kung talagang gusto niya ngunit delikado ito. Isang taong alam kung saan ito matatagpuan ang Samira sa harang ng napakadali. Hinahanap nila si Yuro kaya walang saysay na itago siya doon. Wala nang saysay ang pagbabalik kaya kailangan nilang makihalubilo sa karamihan sa mundong nasa ibaba. Kalaunan ay nakilala nila ang isang babaeng nagngangalang Hana na naghihintay sa kanila. Nagalit siya dahil alam niyang may dala siyang tao ngunit wala siyang sinabi tungkol sa mga demonyo. Nagulat ang mga demonyo dahil nakikita sila ng babaeng ito. Sabi ni Dara na walang oras para magpaliwanag dahil nasa panganib si Yuro. Sinubukan niyang ipakilala ang mga demonyo ngunit masyado silang nakatutok sa pag-alam kung ano ang sasakyan. Ipinakilala ni Hana ang kanyang sarili kay Yuro at ipinaliwanag na kasama niya si Dara bilang isang tagapag-ingat ng demonyo. Tinanong ni Dara ang mga demonyo kung mayroon pang ibang nagpapagana ng demonyo sa malapit at sinabi nilang wala. Magandang balita yun kaya oras na para pumunta sila sa isang lugar na maraming tao. Nag-aalangan si Yuro dahil ayaw niyang pumasok sa kanilang kakaibang kagamitan. Kailangan ipaliwanag ni Dara kung ano ang kotse ngunit medyo mahirap gawin. Ayaw maghintay ni Hana kaya nakaisip siya ng mas magandang paliwanag. Sabi niya may mga kabayo sa loob at ang bagay na ito ay napakabilis. Sapat na yun para sa kanila at hindi makapaniwala si Dara na ganoon lang kadali. Tungkol naman kina Asa at Gabi, nakikita natin na naghihintay sila sa biyahe. Natukoy nila na nasa labas sila ng harang dahil nakakakuha sila ng signal sa kanilang telepono. Dumating ang isang lalaki na nagngangalang Jean at pinasalamatan nila ito sa pagdating para sunduin sila. Narinig ni Jean na may mga bagong demonyo na nagpakita kaya sana ay mas maaga siyang dumating.
Kailangan nilang ilagay si Gabi sa stretcher kaya iniisip niya kung gaano kalala ang mga sugat nito. Ipinaliwanag niya na may palaso pa rin sa kanyang balikat at ang tama sa kanyang binti ay tumagos. Iyan ay malubhang mga pinsala kaya sana ay hindi niya gaanong binaliwala ang mga ito. Ipinaliwanag ni Asa na wala si Yuru sa kanila ngunit kinumpirma nilang buhay at maayos ito. Hindi nakita ni Jin ang anumang bakas niya sa kanilang pagpunta rito kaya nagtataka siya kung nasa bundok pa rin sila. Paliwanag ni Gabi na tumakas si Yuru kasama ang isang lalaking nagngangalang Dara at tila kilala ni Jin ang pangalan nito. Nagulat din ang isang sundalo nang marinig ang pangalang ito at tinawag siya ni Jin na tagapaglingkod ng Tadara. Ngayon lang na-realize ni Jin na nagkamali sila ng malaki sa pagpili na sumalakay sa araw na naroon si Dara. Mas delikado ang sitwasyong ito kaysa sa inaakala niya kaya sinabi niyang dapat pala ay dinala niya ang kanyang armas. Balik sa ating bayani, ipinaliwanag ni Dara ang lahat ng nangyari at sinabi niyang sa tingin niya ay ang mga Kagamori ang nasa likod ng pag-atake. Alam na nila ang pangalan at mukha niya kaya kailangan niyang gumawa ng ilang pagbabago. Sabi ni Jessa sa kaliwa, may pinadala silang mga demonyo na papalapit. Natatakot si Hana na hinahabol sila pero hindi pala. Sinabi ng mga demonyo na huwag silang mag-alala dahil isa pala itong matandang kaibigan nila. Bumabati ang dalaga sa kaliwat kanan at natukoy niya na nakahanap siguro sila ng bagong amo. Ipinaliwanag nila na matagal na silang hindi bumababa ng bundok kaya wala silang ideya sa nangyayari. Mga 400 taon na ang nakalipas at marami na ang nagbago. Ipinakilala nila si Yuru at ibinunyag na isa siya sa kambal na naghihiwalay sa gabi at araw. Malaking bagay yan kaya sinasabi ng dalagita na hindi magiging madali ang kanilang sitwasyon. Sabik ang dalagita na malaman kung paano mangyayari ang kanilang paglalakbay kaya sinabi niya sa kanila na ikwento sa kanya kapag sila ay bumalik. Nagulat ng husto si Dara dahil iyon ang unang beses na nakita niya ito. Nagtataka si Yuro kung ano yun kaya sinaway siya ng iba dahil sa pagiging walang galang. Ipinaliwanag nila na yun si Ashira-sama. Siya ay isang tunay na Diyos na nasa ibang antas kumpara sa karaniwang demonyo. Hindi inakala ni Dara na makikita niya ito at masaya lang si Hana na narito siya para masaksihan ito. Lumalabas na mayroong iba't ibang uri ng demonyo. Ipinaliwanag ni Hana na gusto lang ng mga tao na ilagay sila sa mga kategorya. Ang ilan ay mga Diyos at ang iba ay mga espiritu lang. Ang ilan ay namumuhay ng mapayapa kasama ng mga tao tulad ni Ashira-sama. Ang iba naman ay nagdadala ng swerte sa kanilang mga amo at ang ilan ay naghihikayat ng masasamang gawain. Tungkol naman sa sumalakay sa kanila, ipinapalagay ni Dara na ito ay uri ng pang-combat. Dalawang demonyo pala ito dahil ang pang-itaas at pang-ibabang panga ay magkapares. Narinig ni Dara na may mga demonyo na sinisira ang kanilang sariling amo kung hindi nila ito gusto. Sa pagbalik sa iba, humingi ng tawad si Asa sa pagpapalaya kay Yuru. Magkakaproblema sila ngunit sinabi ni Asa na siya ang sasalo ng pagsaway kasama si Gabi. Sinabihan sila ni Jin na huwag mag-alala dahil matutuwa ang kanilang boss na malaman na buhay si Yuru at ligtas na mula sa bundok. Masaya lang si Gabi na tapos na ang lahat dahil baka natapos na ang buhay niya kung hindi dumating si Asa. Nagtataka si Jin kung gaano ba talaga kalakas ang mga demonyo at kinumpirma ito ni Gabi. Gayunpaman, ang pinakamalaking pinsala na idinulot sa kanya ay si Yuru. Una, pinigilan niya ang kakayahan niyang gumalaw, pagkatapos, ginawang hindi niya magamit ang kanyang dominanteng kamay. May isip siya ng isang mangangaso at sinabi ni Gabi na napakabagsik niya. Pabalik sa bundok, sinubukan ng ilang sundalo na muling makipagpangkat sa iba. Nadaraanan na nila ang isang tumpok ng bato ng 5 beses ngayon at napagtanto nilang naipit na sila rito. Balik kay Yuro, nakakita siya ng isang malaking lungsod sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Huminto sila sa isang tindahan kaya kumuha si Hana ng pagkain at bagong damit para kay Yuro. Sinabi niya kay Yuro na magiging kapansin-pansin siya kung ganoon ang suot niya kaya kailangan niyang magpalit. Nagtataka si Yuro kung isang tanika ang ibinigay sa kanya kaya ipinaliwanag ni Hana na ordinaryong pantalon lang ang mga yon. Ibinigay din ni Dara sa kanya ang isang pares ng sandalyas na siyang suot nila rito. Si Yuro ay binigyan ng makakain at nagulat siya nang makita na ang mga rice ball ay gawa sa 100% puting bigas. Ang mga ito ay talagang mataas ang kalidad at isa sa mga ito ay may nori pa.
Sa kanilang nayon, ang mga ito ay maituturing na luho kaya hindi siya makapaniwala na basta na lang nila itong kinakain. Kinailangan pa ni Hana na buksan ito para sa kanya at tinikman niya ang kanyang unang subo. Lubos itong kamangha-mangha at iniisip niya kung ito ang pagkain ng mga Diyos. Sobrang sarap ng pagkain kaya naisip ni Yuru si Asa at ninais niya na sana makakain din ito ni Asa. Tinanong ni Wright si Dara kung ano ang lugar na ito at ipinaliwanag niya na ito ay tinatawag na pahingahan. Para itong modernong istasyon ng bus kung saan makakahanap ka ng mga tindahan ng pagkain at palikuran. Sabi niya na makakabili ka pa ng mga souvenir dito. Interesado rito sina Left at Right, kaya nag-alok si Dara na ipasok sila sa loob. Gayunpaman, tumanggi si Right dahil gusto nilang manatili kay Yuru. Sabi ni Left na dapat kumain sina Dara at Hana habang binabantayan nila ang kanilang amo. Bago sila umalis, sinabihan sila ni Hana na huwag galawin ang upuan ng driver. Nagtataka si Wright kung kailangan nilang pakainin ng mga kabayo sa loob ng kotse at sabi ni Hana na papakainin nila ito ng langis mamaya. Sa loob, pinaplano ni Dara at Hana ang susunod nilang hakbang. Gusto ni Hana malaman kung gaano na ang nasabi ni Dara kay Yuru at ipinaliwanag nito na nabaliw si Yuru nang malaman niyang hindi niya kapatid ang babaeng yun. Iniisip ni Dara na mas mabuting huwag nang magsalita pa dahil bata pa rin ito. Nagpasya sila na oras na upang alamin kung ano ang susunod na gagawin. Dahil kilala ng kaaway ang kanyang mukha at pangalan, hindi na makakabalik si Dara sa dati niyang lugar. Sabi ni Hana na wala siyang tirahan at ngayon ay kailangan pa niyang alagaan ang anak ng iba. Ipinahayag ni Dara na problema rin ito ni Hana dahil isa rin siyang tagapaglingkod ng demonyo kaya tutulungan niya ito. Sabi ni Hana na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, at itinuturing ito ni Dara na pagpayag. Lubos niya itong ginulat at sinabing dapat silang magpakasal. Nandidiri si Hana kaya inilabas niya ang ilang panuntok na tanso at sinabing ito ang kanyang mga singsing sa kasal. Hiningi niyang malaman kung bakit kailangan niyang pakasalan ito at ipinaliwanag ni Dara na hindi naman ito totoo. Una sa lahat, kailangan nilang makihalubilo sa lipunan upang protektahan si Yuru at ang pagiging kasal ay magpapamukha sa kanila bilang isang pamilya. Bukod pa rito, mabilis kumalat ang mga tsismis tungkol sa mga tagalabas sa bansa kaya kailangan nilang pumunta sa isang malaking lungsod. Sigurado si Dara na hindi niya ito kayang gawing mag-isa ngunit itinuro ni Hana na maaari lang silang maging magkasama sa bahay. Ipinaliwanag ni Dara na mas madali ang umupa ng bahay bilang isang pamilya dahil mas pinagkakatiwalaan ng mga tao ang pamilya. Si Hana ay may panukalang kontra at sinabi na siya ang magiging ate ni Yuru habang si Dara ang magiging kanilang solong ama. Nilarawan ni Dara ang sarili niya bilang isang ama na iniwan ng asawa at nagsimula pa siyang marinig ang mga tsismis na pinag-uusapan tungkol sa kanya. Magtataka ang mga tao kung siya ay nanloko at kaya siya iniwan ng asawa. O marahil ay makikita siya bilang isang bayaning ama na mag-isang nagpapalaki sa kanyang mga anak matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sa huli, nagpasya si Dara na labis itong makakaakit ng pansin sa alinmang paraan. Sinasabi niya na ang pinakamagandang palusot ay si Yuru ang kanyang anak at muli siyang nagpakasal sa isang mas batang babae. Pinapasalamatan ni Dara si Hana sa pagtutulungan at inisa-isa niya ang mga detalye. Hindi kailanman pumayag si Hana sa anuman dito at nilinaw niya yon ng husto. Sabi niya na nagpasya na siyang magpakasal kay Jason Statham. Balik sa labas, namamangha pa rin sina Left at Right sa kotse at nagtataka sila kung saan inilalagay ang mga kabayo sa loob ng napakaliit na kahon. Humihingi ng paumanhin si Yuru sa pagyakap sa lahat ng pagkain at tinatanong niya kung gutom sila. Sabi ni Right na napakabait ng bago nilang amo at sinabi ni Left sa kanila na huwag mag-alala. Dahil hindi sila kumakain ng pagkain ng tao. Gusto ni Yuru malaman kung ano ang itatawag niya sa kanila at sinabi ni Wright na maaari niya silang tawagin kung ano man ang gusto niya. Sinubukan ni Yuru na maging magalang sa pagtawag sa kanila na Panginoong Wright at binibining Left ngunit sinabi ni Wright na masyado itong formal. Ipinaalala niya kay Yuru na siya ang kanilang amo kaya hindi na kailangang maging ganoon ka-formal. Tinalikuran ni Yuru ang pagiging formal at tinawag na lamang sila na Right at Left. Nang matapos yon, agad na nagtanong si Yuru at hiniling sa kanila na sabihin ang lahat ng alam nila tungkol sa kanya at sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Wright na umupo sila sa pasukan ng nayon sa loob ng 400 taon. Nakita lang nila ang mga taong dumarating at umaalis kaya wala silang gaanong alam sa nangyari sa loob.
Sa kalaunan, narinig nilang ipinanganak ang kambal at kalaunan ay nakita na nila si Yuru. Dati ay isinasama siya ng kanyang ama sa pangangaso noong maliit pa siya at naaalala ni Yuru na ang pinakaunang alaala niya ay ang kanyang ama na nagtuturo sa kanya mangaso. Sabi ni Left na halos hindi na nila nakita ang isa pang kambal kaya ipinagpalagay nilang namatay ito sa sakit pagkapanganak. Gayunpaman, mga 10 taon na ang nakalilipas, nakita nilang tumakas ang kanyang mga magulang sa nayon kasama ang isang batang babae na ang dugo ay amoy na amoy kay Yuru. Pinagdugtong-dugtong ni Yuru ang lahat at natanto niyang ang maliit na batang babaeng iyon ang lumaki at nanggulo sa nayon. Palagi niyang akala na iniwan ng mga magulang nila silang dalawa, pero lumalabas na siya lang pala ang iniwan. Napatahimik si Yuru habang matindi siyang tinamaan ng katotohanan ito. Gayunpaman, naintindihan din niya na baka alam ng babaeng tumatawag sa sarili niyang real asa kung nasaan ang mga magulang nila. Sakto namang dumating sina Dara at Hana at inihayag ni Hana na sila na ang magiging tagapag-alaga ni Yuru mula ngayon. Hindi naintindihan ni Yuru kaya sinabi lang ni Hana sa kanya na sila ang magiging responsable kung sakaling magkaproblema siya. Pinapaalalahanan siya ni Dara na matagal pa silang bibiyahe kaya tinanong niya kung kailangan niyang gumamit ng palikuran. Sinabi ni Yuru na dumaan na siya sa may mga palumpong at kinilabutan si Hana. Kailangan din niyang sabihin sa kanya na huwag umupo sa ibabaw ng kotse dahil makakakuha siya ng atensyon. Itinuro ni Yuru na nandoon sina right at left, ngunit ipinaliwanag ni Hana na hindi nakakakita ng demonyo ang mga ordinaryong tao. Sabi ni Wright na nakakakita sa kanila ang mga gumagamit ng demonyo tulad ni Yuru, at idinagdag ni Left na kaya ring magpakita ng mga demonyo sa ilang tao. Bukod pa rito, sa kung anumang dahilan, ang ilang tao ay natural lang na may kakayahang makakita sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Yuru tungkol sa Kagamori clan na umatake sa kanila at kung sila ba ay mga gumagamit ng demonyo. Kinumpirma ni Dara na mayroon silang ilan at gusto pang malaman ni Yuru ang tungkol sa kanila. Ipinaliwanag ni Dara na sila ay isang sangay ng angkan na umalis sa nayon ng Higashi dahil sa pagkakaiba ng pananaw. Matapos silang umalis, nanirahan sila sa mundong nasa ibaba. Mayroong isang network ng mga tao na umalis sa nayon upang pumunta sa mundong nasa ibaba at nagbabahagi sila ng impormasyon. Matagal na silang nakarinig ng mga bulong-bulungan na isa sa kambal ay kasama ng mga Kagamori at nagkatotoo ito. Sa ibang dako, nakikita natin na isang babae ang kumaripa ng takbo mula sa isang bagay. Pilit niyang sinubukang isara ang pinto ng elevator ngunit huli na ang lahat. Isang kakaibang tingnan na lalaki ang nagbukas nito at pumasok. Sinabi niya sa babae na kailangan niyang lumapit para kitilin ang buhay nito at sinubukan naman ng babae na pigilan siya. Nanginginig siya sa takot habang sinasabi sa lalaki na lumayo at binalaan din niya ito na huwag pumasok sa kanyang teritoryo. Sa kasamaang palad para sa kanya, masyado siyang lumapit at nagbago ang babae sa isang nakakatakot na anyo. Ang pangalan ng babae ay Aoi at tinawagan siya ni Jin para ipaliwanag na inayos na niya ang problema sa kanyang stalker. Lumalabas na ginamit ni Jin ang kanyang kakayahan upang lumikha ng clone at linlangin ang stalker. Wala nang dapat ipag-alala si Aoi ngayon dahil pinapangako na ni Jin sa stalker na huwag na siyang lalapit pa. Sinabi niya na pwede na itong bumalik sa trabaho at nakita natin na natuldukan na ni Jin ang banta ng stalker. Sa pinakababang palapag ng gusali, sinubukan ng isang babae na pumasok sa elevator. Nilukob siya ng matinding takot nang lumabas ang demonyo ni Jin. Naintindihan ni Jin na nakakakita ang babae ng mga demonyo kaya tahimik niya itong binalaan na huwag magsasabi kaninuman. Pabalik sa kotse, ipinaliwanag ni Dara na hindi rin naman sila gaanong binigyan ng impormasyon ni Hana. Narito na ang kanilang mga pamilya sa lugar na ito sa loob ng maraming henerasyon at namana lang nila ang trabahong ito. Ang tanging tagubilin lamang ni Lola Yamaha ay siguraduhin na walang tagalabas ang makakatuklas kung nasaan ang nayon. At hindi mapunta ang kambal sa maling kamay. Si Dara naman ay kumukuha ng mga kalakal at naghahatid ng impormasyon habang si Hana ang gumagawa ng iba't ibang trabaho mula sa ibaba. Hindi pa nga nakapunta si Hana sa mismong baryo. Sabi ni Dara na bilang isang tidara, kailangan niyang igalang ang mga patakaran ng angkan at ibinunyag niya na ang kanyang totoong pangalan ay Tidara Ryu. Tinuro ni Yuru na tila labis na nagalit si Lola sa pagtatangka nilang kunin siya kaya nagtataka siya kung ano nga ba talaga sila ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Ride na kapag isang kambal na lalaki at babae ang ipinanganak sa isang baryo sa silangan,
Sa araw na pantay ang gabi at araw, magkakawatak-watak ang mundo. Ang huling nangyari ito ay 400 taon na ang nakalipas at humantong ito sa isang malaking digmaan na naghati sa bansa sa dalawa. Ang mga may kapangyarihan ng demonyo ay sangkot sa likod ng tabing sa mga labanang iyon. Nag-iisip si Yuru kung sila ay mga batang isinumpa na maghahatid ng kaguluhan sa mundo ngunit tinatama siya ni Ride. Ang totoo, ang mga taong gustong gamitin ang kanilang kapangyarihan ang nagsisimula ng labanan. Sabi ni Yuru na wala siyang anumang espesyal na kapangyarihan ngunit sabi ni Ride, hindi pa. Ipinaliwanag ni Left na may kakayahan siyang magkaroon ng kapangyarihan. At sabi ni Dara na malamang nakuha na ni Asa ang kanya. Kinumpirma ni Ride na ang nakita nila mula kay Asa ay isang bagay na tinatawag na break. Ito ang kapangyarihang puwersahang kalasin ng anumang bagay at madali nitong mapipuwersa ang pagbukas ng mga harang o anumang iba pa. Ipinaliwanag ni Left na ang kakambal nitong kapangyarihan ay tinatawag na seal na siyang kapangyarihang puwersahang isara ang anumang bagay. Nagtataka si Hana kung ano ang mangyayari kung magkabanggaan ang break at seal at sabi ni Dara na ito ay magiging isang paradox. Sa pagkakaalam ni na Left at Right, walang sino man ang nakakuha ng parehong kapangyarihan ng sabay. Kaya walang nakakaalam kung ano talaga ang maaaring mangyari. Nagtataka si Hana kung ang mga chismis tungkol sa mga kambal na ito na nagdudulot ng kaguluhan ay nagkaroon na ng sariling buhay at ang mga taga-baryo ay minamanipula ng ideya. Iniisip ni Yuru ang lahat at naaalala niya na may harang sa paligid ng baryo. Pagkatapos ay tinanong ni Yuru si Dara kung paano siya nakakalabas at nakakabalik mula sa baryo gayong may harang sa paligid nito. Ipinapaliwanag ni Dara na alam ng kanyang angkan ang isang partikular na ruta para makadaan. Ito ay nangangailangan ng isang napaka-espesyal na serye ng mga galaw at direksyon at napakahirap sundin. Kasama sa mga tagubilin ang pag-ikot sa ilang bato ng maraming beses at pagliko ng 70 grado sa ilang partikular na lugar. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang ina ni Yuru ay talagang galing sa mundo sa ibaba. Napadpad siya sa ruta papunta sa nayon habang naliligaw. Hindi karaniwan para sa mga tao na mapunta sa rutang ito habang sinusubukang makahanap ng daan pababa ng bundok. Dahil dito ay nagkaroon si Yuru ng alaala ng kanyang ina na nagsasabi sa kanya na sa lugar kung saan siya ipinanganak, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay gabi. Lagi niyang inaasahan na madala niya si Yuru, ang kanyang ama, at si Asta doon balang araw. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na nasasanay na si Yuru sa buhay sa modernong mundo. Natutunan na niya ang mga patakaran sa paggamit ng palikuran tulad ng pag-flush ng inodoro at paghuhugas ng kamay. Hindi niya gusto ang mga hand dryer na parang mga dragon kaya pinatuyo niya ang kanyang mga kamay sa kanyang damit. Talagang ipinagmamalaki ni Yuru ang kanyang sarili habang idinedeklara niya na bihasa na siya sa mga patakarang ito. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga demonyo, napapansin niya na kahanga-hanga na hindi na nila kailangang sumalok ng tubig mula sa balon. Nagtataka din si Wright dahil hindi niya naiintindihan kung paano lumalabas ang ilaw sa pagpindot lamang ng isang button. Si Left naman ay namangha sa lahat ng mga ilaw sa syudad paggabi. Namangha din sila sa lahat ng malalaking kastilyong bato sa paligid, at nagtataka sila kung gaano karaming Panginoon ang nakatira doon. Kailangan ipaliwanag ni Yuru na ang mga iyon ay hindi kastilyo, kundi mga tahanan at 12-dosenang tao ang nakatira sa bawat isa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ito ay hindi pa nga ang kabisera. Ayon kay Dara, sa Tokyo, mayroong 10 milyong tao. Sinusubukan ni Yuru tandaan kung ano ang tawag sa lugar na ito at katama ang naisip niya. Itinuro ni Wright na madaling magtago sa dami ng tao sa paligid at sumang-ayon si Yuru na ang pinakamagandang lugar upang itago ang isang puno ay sa kagubatan. Sinabi ni Left na sa kung saan sa mga taong ito, mahahanap ni Yuru ang kanyang kapatid. Alam yon ni Yuru at pinag-iisipan niya kung ano ang kanyang plano sa hinaharap. Sa tingin niya, marahil ay mabubuting tao sina Dara at Hana, ngunit hindi niya sila lubos na mapagkakatiwalaan dahil konektado sila sa panlilinlang tungkol sa kanyang kapatid. Hindi rin niya lubos na mapagkakatiwalaan ang babaeng nagpapakilala bilang Asa. Ang pag-alis sa nayon kasama ang isang bata ay hindi maliit na desisyon, kaya determinado si Yuru na alamin kung bakit umalis ang kanyang mga magulang. Ang plano niya ay pigilan si Asa at pilitin itong dalhin siya sa kanyang mga magulang. Humingi siya ng tulong kina Left at Right at masaya silang tumulong.
Sabi ni Left na para raw silang naliligaw sa isang kakaibang bagong mundo at sabi naman ni Right na nakakapanabik daw ito dahil sa loob ng 400 taon ay hindi pa sila nakakagawa ng ganito. Labis na nasasabik si Right kaya pinagagalitan siya ni Left dahil sumusobra na ito samantalang seryosong-seryoso ang kanilang amo. Nagtataka si Right kung ano ang nararamdaman ni Left sa sitwasyong ito at nilinaw naman niya ng husto ang kanyang saloobin. Idinedeklara niya na ayaw niyang tinutugis siya dahil likas sa kanyang manghuli. Saka naman binaba ni Dara ang telepono at sinabi sa lahat na nakahanap si Hana ng matitirhan para sa kanila kaya hindi na nila kailangang matulog sa kotse. Tinanong ni Yuro ang tungkol sa aparatong palaging ginagamit ni Dara, at ipinaliwanag ni Dara na ito ay isang telepono. Parang pagpapadala ng mensahe gamit ang senadoryas ng usok, pero sa pamamagitan ng mga letra o boses mo. Agad nilang tinanggap ang paliwanag na ito, at hindi makapaniwala si Dara kung gaano kadali silang sumasang-ayon sa lahat ng bagay. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang bagong tahanan, at sinalubong sila ni Hana sa loob. Namangha si Yuro dahil mula sa labas ay mukha itong isa sa mga malalaking kastilyong bato, ngunit ngayon ay nakikita na niya kung ano ang itsura sa loob. Ipinagbigay alam ni Hana sa kanila na nakakabit na ang kuryente at tubig, at may darating mamaya upang buksan ang gas. Ibinigay niya kay Dara ang kwartong may kanluraning disenyo at tinanong niya si Yuro kung mas gusto nito ang kwartong may sahig. Hindi makapaniwala si Yuro sa kanyang narinig dahil sa nayon, ang sahig ay ginagamit lamang ni Asa o para sa napaka-espesyal na mga kaganapan. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid at hindi siya makapaniwala sa kapal ng sahig. Nagtaka siya kung talagang pinapayagan siyang matulog sa isang bagay na napakagara. Ipinakilala naman ni Hana sa kanya ang dalawa niyang demonyo na nagngangalang Ketetso at Jiro. Magalang na nagpakilala ang kanan at kaliwa bilang ang banal na kanan at kaliwa. Nagkakaintindihan ang lahat ng demonyo at nag-fist bump sila sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Yuro na demonyo ang dalawang ito dahil mukha lang silang normal na pusa at aso. Hindi papayag sina Ketetsu at Jiro na sila ay lapastanganin kaya tinuruan nila ng leksyon si Yuro. Sabi ni Right kay Yuro na ang dalawang ito ay hindi karaniwang hayop at dapat niya silang batiin ng wasto. Takot na si Yuro sa kanila ngayon at bumati siya. May nakita silang karatula sa pinto na may nakasulat na dono at ipinaliwanag ni Hana na dahil alam ng kalaban ang apelyido ni Dara, dapat ang apelyido na lang niya ang gamitin nila. Nagulat si Yuro na mayroon silang apelyido at nagtaka siya kung galing sila sa mga dakilang pamilya. Ipinaliwanag ni Hana na hindi yun malaking bagay at bawat isa rito ay mayroon. Sabi ni Dara ay nagpapakumbaba lang siya dahil siya talaga ang nagmamay-ari ng sarili niyang bundok. Nagulat si Yuro at tinawag niya itong isang asendera, na kaagad naman niyang binawi. Sabi niya ay minanalang niya ito at walang nagmamantini nito kaya naging masukal. Hindi rin niya ito mabenta kaya nakatenga lang. Agad na tinanong ni Yuro kung pwede siyang mangasaw doon ngunit sinabi ni Hana sa kanya na kailangan nilang sundin ang mga patakaran. Sa mundong nasa ibaba, kailangan mo ng lisensya para mangasaw. Hindi pa nga nakarinig si Yuro ng lisensya kailanman kaya ipinaliwanag ni Dara na ito ay patunay ng pahintulot. Idinagdag niya na kailangan mo pa nga ng isa para imaneho ang mga kabayong bakal. Sa ibang lugar, nagpapraktis si Asa gamit ang kanyang kakayahan at nakikita natin kung gaano siya katumpak. Gayunpaman, gumawa siya ng ibang uri ng atake at nawala ang lahat ng kanyang katumpakan. Dumating ang isang matandang lalaki na tinatawag niyang guro at humingi ng tawad si Asa sa pagsira sa kanyang bakuran. Nabu-frustrate lang siya dahil kailangan pa rin niyang pagbutihin ang kanyang katumpakan. Sabi ng lalaki ay ayos lang hanggat hindi siya nakakapatay ng sinuman at maaari siyang magpatuloy sa pagpaprakti. Inutusan niya si Jean na maglinis kaya ginamit ni Jean ang kanyang demonyo para gawin iyon. Pagkatapos ay pumasok siya para bisitahin si Gabi na nagpapahinga at gumagaling mula sa kanyang mga sugat. Sabi ni Gabi, maayos naman ang kanyang kalagayan, kung isa sa alang-alang ang lahat. Inalok ni Asa si Gabi ng mansanas ngunit nakalimutan niyang magdala ng kutsilyo. Mabuti na lang, si Jean na ang umasikaso ng iluwa ng kanyang demonyo ang isa. Nagdududa si Gabi kung saan nanggaling ang kutsilyong yun at tiniyak ni Jean sa kanya na hindi niya pinaniniwala ang ginamit yun upang saksakin ang sinuman. Inatasan ng master si Gabi na magtuon sa paggaling at pagkatapos ay sinabihan niya si Asa na manatili sa mansyon kasama niya.
Tinanggap ni Asa ngunit nagtataka siya kung bakit niya gustong manatili siya. Ipinaliwanag niya na marahil kumalat na ang balita na umalis na ang kambal sa bundok. Ibig sabihin, maraming tao ang maghahanap sa kanilang dalawa. Mayroon ding mga tao sa loob mismo ng angkan ng Kagamori na gusto siya para sa kanilang sarili, para maging ligtas siya tulad ng pananatili rito. Kaya nagpa siya ang master na si Jin ang maghahanap kay Yuro. Sabi ni Jin, ang problema ay hindi pa niya nakita kung ano ang hitsura ni Yuro. Sana nakuhanan ni Gabi ng litrato si Yuro, ngunit nakaisip sila ng mas magandang ideya. Sinubukan ng dalawang babae na iguhit si Yuro, ngunit napakapangit ng kanilang mga guhit. Natukoy ni Jin na ang pinakamainam niyang gawin sa ngayon ay siyasatin si Dara. Bago siya umalis, hinabol siya ni Asa at sinabi sa kanya na ang mga demonyo ng kapatid niya ay may hindi kapani-paniwalang matutulis na pang-amoy. Sapat ang talas nila para matukoy ang mga tao sa amoy pa lang ng dugo nila. Ibinigay din ni Asa sa kanya ang kanyang drawing ng mga demonyo at medyo pangit din ito. Pagbalik sa apartment, lumabas si Dara mula sa banyo na nakaramdam ng ginhawa matapos mag-ahit. Agad itong napansin ni Hana at ipinaliwanag ni Dara na kailangan niyang alisin ang kanyang balbas dahil nakita na ng kalaban ang kanyang mukha. Hindi sila pwedeng magpabeya at kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para magbalat kayo. Itinuro ni Hana na ang kanyang balbas lang ang tanging bagay na nagpapakamukha sa kanya kay Jason Statham. Kaya ngayon ay tuluyan na siyang walang silbi sa kanya. Nagrereklamo si Dara na bagong kasal pa lang siya at sinasaktan na siya ng kanyang asawa sa emosyonal na paraan. Iniisip niya kung saan nagpunta ang kanilang anak at sinabi ni Hana na naglakad-lakad si Yuro para tingnan ang lugar. Nag-aalala si Dara para sa kanya ngunit ipinaliwanag ni Hana na kasama niya ang kanyang mga demonyo kaya dapat lang siyang maging maayos. Sa kasamaang palad, napansin ni Dara na nawawala ang kanyang itak at nagtataka siya kung kinuha ba yun ni Yuro. Kung makita siya ng mga pulis na dala-dala yun, magkakaroon sila ng malaking paglabag sa batas sa armas. Nagwala si Hana at sumigaw na sinabi na niya sa pasaway na yun na huwag gumawa ng gulo. Samantala, si Yuro ay nasa labas, nagmamasid sa syudad at lubos siyang namangha. Sabi niya na pakiramdam niya ay abot ng bituin ang lupa at ang lahat ay napakalaki at malawak. Tinukoy ni Wright na parang imposibleng makahanap ng isang tao sa mundong ganito kalawak. Sabi ni Lef na kung hinahanap sila ni Asa, magtatagpo rin sila sa huli. Sumeryoso si Yuro at nagsimulang magtanong. Nagtataka siya kung kaya ba nilang talagang maramdaman ang ibang demonyo at kinumpirma nila na kaya nila. Pagkatapos ay nagtataka siya kung alam ba nila ang dugo ng Fakasa at kinumpirma rin nila ito. Iyan mismo ang gustong marinig ni Yuro dahil nakaisip siya ng isang plano. May kinalaman ito sa sinabi ni Dara sa kanya kanina tungkol sa pagkakaroon ng maraming gumagamit ng demonyo ang mga Kagamori. Ibig sabihin nito ay naghahanap sila ng isang lugar na maraming demonyo at ang amoy ng kanyang dugo. Tuwang-tuwa sina Lef at Right dahil oras na para tugisin si Asa. Nagbago ang anyo nilang dalawa at dahil dito ay nakakagalaw sila sa bilis ng kidlat. Sumigaw si Yuro sa takot habang dinadala siya sa buong syudad. Huminto sila kalaunan dahil naamoy nila ang dugo na tulad ng kay Yuro at ilang demonyo. Ang gusto lang malaman ni Lef ay kung matatalo nila ang mga demonyo nang hindi na nagtatanong kung sakaling magpakita sila. Nagtataka si Yuro kung magandang ideya yon dahil baka bukas sa pakikipag-usap ang mga demonyo tulad ni Oshiro Asama. Sinabihan siya ni Lef na mag-ingat dahil hindi niya dapat sukatin ang lahat ng demonyo batay sa pamantayan ng tao. Nakatira sila sa iba't ibang mundo at hindi niya dapat asahan na lubusang mauunawaan sila. Sinabi ni Yuro na naiintindihan niya at ikinumpara niya ito sa pakikitungo sa oso. Pumasok sila sa isang garahe ng sasakyan kung saan namin nakita si Jin. Kinumpirma ni Wright na sino man ang mga taong ito, amoy demonyo sila sa Asa. Dahil napansin nila ang kaaway, malamang napansin na rin sila ng mga demonyo ng kaaway. Sakto namang dumating si Asa at nalaala ni Yuro ang mga kakilakilabot na bagay na ginawa niya sa nayo nito. Nawalan siya ng kontrol at agad siyang sumugod upang atakehin ito. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Wright na amoy luma ng dugo ang mga ito ngunit huli na ang lahat. Nahulog si Yuro sa kanilang bitag at nasakop siya ng demonyo ni Jin. Lumabas na si Asa na ito ay pain lamang. Inihayag ni Jin na alam niya ang lahat tungkol sa kakayahang mangamoy ng demonyo ni Yuro. Walang ideya si Jin kung ano ang hitsura ni Yuro ngunit ang reaksyon nito sa dugo ni Asa.
Kinumpirma na si Yuru ang kanyang kakambal na lalaki. Sabi ni Jin, masaya siyang makilala si Yuru at ipinakilala niya ang sarili niya pati na rin ang kanyang mga demonyo. Bumalik sa apartment, nagpapanak sina Hana at Dara. Kailangan nilang madaliin ang paghahanap kay Yuru bago pa may mangyaring masama. Binanggit ni Dara na hindi alam ni Yuru ang mga patakaran dito at baka makasakit siya ng kung sino man. Mas nag-aalala si Hana na masaktan si Yuru, na ikinagulat ni Dara dahil sinabi nitong hindi niya gusto ang mga bata. Mabilis na pinabulaanan ni Hana na may pakialam siya at sa kanya natanto ang tunay na problema. Walang family register si Yuru, na nangangahulugang wala siyang health insurance. Kung masaktan siya, kailangan nilang sagutin ang 100% ng kanyang gastos sa pagpapagamot mula sa kanilang sariling bulsa. Ipinakita ni Hana kay Gyro ang isang kamiseta na pagmamay-ari ni Yuru at sinabi sa kanya na may amoy ito ni Yuru. Gusto niyang hanapin ni Gyro si Yuru kaya inamoy ito ni Gyro ng mabuti. Matapos maamoy ang mabahong amoy, umalis si Gyro para hanapin ang ating bayani. Sunod namang nilinggan ni Hana si Kotatsu. Medyo iba ang trabaho ni Kotatsu dahil sinusubaybayan niya si Gyro gamit ang cellphone. Napatulala si Dara dahil hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga demonyo ay kayang gumamit ng modernong teknolohiya. Ipinaliwanag ni Hana na ipinasa sila sa bawat henerasyon, at nabuhay sa mundong ito ng sapat na katagalan para makapag-adapt. Tiningnan ni Hana ang gawa ni Kotatsu at nagulat nang makita na nakarating si Gyro hanggang Tokyo. Nagsimulang magtaka si Dara kung naliligaw ba si Yuru o kung lumabas siya doon na may partikular na layunin. Balik kina Jin at Yuru, ipinaliwanag ni Jin ang sitwasyon. Sinabi niya na gusto rin ng Hagashi Village ang parehong kambal. Gayunpaman, pagkatapos ng paglusob sa nayon at pagtatago ni Yuru, naisip niya na hindi nila hahabulin si Asa sa ngayon. Gayunpaman, hindi niya maibukod na maaaring asahan nilang magpabeya ang mga Kagamori at susubukan nilang sumalakay. Kaya naghanda siya para sa posibilidad na yun at gumamit ng pain na amoy lumang dugo para mailabas si Yuru. Nagtagumpay ito at pinagpasalamatan siya ni Jin sa pagligtas sa kanila sa abala. Galit na sinubukan ni Yuru umatake ngunit hindi siya pinayagan ng demonyo ni Jin. Tinawag ng mga tauhan ni Jin ang mga demonyo ni Yuru dahil alam nilang nagtatago ang mga ito. Walang naamoy na metal si Left sa kanila na nangangahulugang wala silang armas. Ngunit nakaramdam naman si Right ng ibang demonyo at sigurado siyang sa mga tauhan sila ni Jin. Nagtatago ang kanilang mga demonyo at naghihintay na makita kung ano ang gagawin nila. Idineklara ni na Right at Left na kung ano ang mangyari ay mangyari na at inihayag nila ang kanilang sarili. Ang mga tauhan ni Jin ang nagpahinto sa kanila sa pag-abante at nagbabanta silang sasaktan si Yuru kung hindi sila susunod. Labis na natakot ang mga lalaki nang mapagtanto nilang hindi titigil ang mga demonyo ni Yuru. Sa halip, nagtaka lang si Right kung sino sa kanila ang dapat nilang bihagin at pinili ni Left ang malungkutin. Humingi ng tawad si Yuru sa kanyang mga demonyo dahil sa pagkawala ng kanyang pasensya ngunit naiintindihan nila. Sinabihan siya ni Left na manatili kung nasaan siya dahil ang pagkakabihag sa kanya ang nag-aabala sa demonyo ni Jin. Itinuro ng mga lalaki na karaniwang inuuna ng mga demonyo ang pagprotekta sa kanilang master ngunit sinabi ni Right na magkaiba sila. Patuloy silang lumalapit at sinabihan ni Left si Right na maging malumanay sa kanila dahil wala silang armas. Pero hindi ito ang sitwasyon para kay Long gayunpaman dahil may maliit na demonyo si Jin na naglabas ng napakaraming sandata. Pinaputukan nila ang mga demonyo ni Yuru pero itinuro ni Left na halos gawa sa bato ang mga ito. Sinubukan ng grupo ang iba't ibang uri ng baril pero wala ni isa ang gumana. Gumamit pa sila ng grenade launcher pero hindi man lang ito nakalikha ng gasgas. Hindi rin gumana ang mga crowbar at espada at may napagtanto si Right. Hindi na sila walang armas na nangangahulugang hindi na nila kailangang magpigil. Sumugod si Right upang umatake kaya sa wakas ay inihayag ng grupo ang kanilang mga demonyo. Ang isa ay isang malaking pagong na nadaganan si Left at ang isa naman ay kuneho. Ang kunhong ito ay may seryosong galaw at sinisimula nitong suntukin si Right. Sabi ni Right na kailangan niya ng tulong ngunit si Left ay may sariling problema. Napakabigat ng pagong at ginagawa niya ang lahat para hindi siya madaganan. Tumingin si Yuru sa paligid at natanto niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ihinigis niya ang machete ni Dara at napatalsik ang pagong mula kay Left.
Agad na sinira ni Left ang mga ngipin ng demonyo ni Jin at pinalaya si Yuru. Naghagis si Yuru ng basag na ngipin sa isa sa mga lalaki ngunit naharang ito. Oras na para tumakas sila kaya ipinaalala ni Yuru kay Wright ang mga patakaran sa paglabas ng palikuran. Naalala ni Wright na kailangan nilang patayin ang mga ilaw kaya ginawa niya ito. Gumamit siya ng malakas na dagandong para sirain ang lahat ng ilaw. Naramdaman ng kuneho na palayo na sa kanila ang mga demonyo ni Yuru at nagtataka ang mga lalaki kung nakatakas sila. Sabi ni Jin na hindi sila makakatakas dahil may naghihintay pa sa kanila. Bahagi ito ng kanyang plano sa simula pa lang at sinabi niyang tatakas si Yuru at mahuhulog sa kanyang bitag. Sa kanya naaalala ang sinabi ni Asa sa kanya. Sinabi niyang may isip ng mangangaso si Yuru. Napagtanto ni Jin na hindi lang basta tatakas si Yuru ngunit huli na ang lahat nang malaman niya ito. Ginagamit ni Yuru ang dilim sa kanyang kalamangan at dinakip niya si Jin. Lumabas si Left at Right mula sa pinagtataguan upang tanungin si Yuru kung nadakip niya ang kanilang target. Nabigla ang mga lalaki at nagtaka sila kung anong uri ng demonyo ang nag-iwan sa kanilang amo. Ipinaliwanag nina Left at Right na ganito lang sila kumilos. Magagawa nila ang gusto nila basta't matapos nila ang trabaho. Bukod doon, napakahusay ni Yuru sa dilim. Siya ang kambal ng gabi, kaya't ang dilim ang kanyang lugar ng pangangaso. Siyempre, kung nabigo si Yuru, sinuportahan sana nila siya. Ngayon lang napagtanto ni Jin na si Yuru na lumaki sa bundok. Naging mas matalas ang kanyang pandama kaysa sa kanila. Agad na lumapit si Yuru sa punto at hinihingi niyang malaman kung sila ang sumalakay sa kanyang nayon. Hindi nag-aksaya ng oras si Jin at idineklara niyang siya ang may pananagutan sa pag-atake. Nagsimulang manginig ang kamay ni Yuru habang itinutok niya ang talam sa leeg ni Jin at tinangka siyang pigilan ng mga tauhan ni Jin. Sinabihan sila ni Left na kumalma at nagpumilit si Yuru na pigilan ang sarili. Hindi niya tinapos ang buhay ni Jin at sa halip ay marami pa siyang tanong. Itinuro ni Yuru na gumagamit si Jin ng maliit na parang senyales ng usok upang makipag-ugnayan sa mga taong malayo. Napagtanto ni Jin na ang tinutukoy niya ay cellphone kaya may hinihingi si Yuru. Kailangan sabihin ni Jin kay Asa na pumunta rito ngayon na dahil gusto niya siyang kausapin.